Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon ay tatalakayin ko ang subject na tungkol sa mga taong ang kanilang relihiyon ay hindi Islam. Dahil marami ng argument, amin ang tama, inyo ang mali, amin ang tama, inyo ang mali. Sa mga Muslim, wala tayong karapatan magsabi, akin ang tama, inyo ang mali. Kung ito ay hindi nagmula kay Allah. Ginagamit lamang natin pagsabi, ang inyo ay mali, amin ang tama, dahil we are quoting by the word of Allah from the Quran. Dahil otherwise, tayo mga Muslim, nagsisinungaling tayo. We are making judgment na ikaw ay mali, ako ay tama, without any basihan. May basihan po tayo. Ang basihan natin ay Quran. Ano bang sinasabi ng Allah sa Quran? In Quran chapter 3 verse 85, Suratul Ali Imran, ayah of 85. Sabi ng Allah, "Wa may yabtaghi gharal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin." Whoever desires or seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter, he will be one of the losers. Sa Tagalog, sino man ng mga taong naghahanap ng relihiyon na hindi Islam, hindi ito tatanggapin mula sa kanya, at doon sa kabilang buhay, hereafter, he will be one of the losers. Isa siya sa mga talunan. Isa siya sa itatapon sa impyernong apoy. Sa Bisaya, Cebuano, si kinsa man nga magpangitag relihiyon nga dili Islam, dili kini pagadawaton kaniya o didto niya sa laing kinabuhi, isa siya sa mga taong nga ilabay ngadto sa impyernong apoy. Isa siya sa mga taong nalupig, nahanaw ang kaugmaon. Losers, tao nga tambog sa impyernong apoy pag hindi Islam ang iyong relihiyon. Okay, sino nagsabi nito? Si Allah. Hindi kami nagsabi, kundi si Allah. Sabi niyo mali sa amin, sige, magbasa kayo. Pag mayroon kayong makakita sa inyong Biblia na nagsabi, pag hindi Kristiyano, hindi Roman Catholic, or hindi Sabadista inyong relihiyon, itapon kayo sa impyernong apoy. So, yun ang tabla tayo. Kung mayroong makikita sa inyong Biblia na kung kayo ay hindi Kristiyano, kayo hindi Sabadista, kung kayo hindi Baptist, kung kayo hindi Katoliko, itapon kayo sa impyernong apoy, kung mayroon sa inyong Biblia, tabla tayo. Mayroon sa amin. Pag hindi daw Islam ang iyong relihiyon, maghanap ikaw ng relihiyon na hindi Islam, sa kabilang buhay, isa ikaw sa mga talunan dahil hindi ito tatanggapin ni Allah ang iyong relihiyon. Bursay, klaro. May pagdududa? Wala. Ano ba ang Islam? Ang tanong, ano ba ang Islam? Ang Islam ay kung tanongin mo ang mga Arabo, mga Muslim, ang Islam is katuruan, pagsuko, pagsurrender sa isang tagapaglikha. Pagsunod sa kagustuhan, sa mando, or sa utos ng tagapaglikha nga si Allah lamang. Pag sumusunod, ang relihiyon niya ay Islam. Sino mang yumayakap nito ay tinatawag na Muslim. Ikaw ay isang Muslim kung sumusunod o yumayakap ikaw sa relihiyong Islam. Sino ba ang mga Muslim? Example, sino ba ang mga Muslim? Kami, ang iba mga prophet, sila rin ay mga Muslim. Mayroon din kaming basihan. Alhamdulillah, kami mga Muslim mayroon kaming basihan. Mabasa sa Quran chapter 3 verse 84. Sinabi ng Allah dito, Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Magsalita ka, Muhammad, na kami ay naniniwala kay Allah at sa mga pinadala
binigay na katuruan, binigay na relihiyon, binigay niya sa amin. At saka sa relihiyon, katuruan nga binigay niya kay Ibrahim, kang Ismail, kang Isaac, kang Jacob, and Asbat sa kanyang maangkan. And what was given to Musa, ang given kay Moses, at ang pinadala, binigay kay Jesucristo, and the prophets, and nabiyuna, from their Lord, galing sa Panginoon, at sa mga propeta. Nga relihiyon, katuruan, nga binigay sa mga propeta, kay Jesus at sa mga propeta. At wala kaming pagpili-pili sa kanila. We make no distinction between one another. Among them, and to Him, we have submitted. At kaming lahat, we have submitted. Ibig sabihin, sumusunod kami sa aming tagapaglikha. In Arabic, wa nahnu lahu muslimun. Other translations say, kaming mga lahat ay mga Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Kaming lahat ay mga Muslim. Mga Muslim pala. Ang tao palang sumusunod sa kagustuhan ng Allah ay tinatawag na mga Muslim. Hindi pala tinatawag na mga Romano Katoliko, hindi pala tinatawag na Baptist, Methodist. Kung kayo ay mga kapatid, may katibayan kayo, ipakita naman. Na kung hindi kayo Kristiyano, ay hindi kayo makapasok sa paraiso. Ipakita. Saan ang ebidensya niyo sa inyong Biblia? Saan? Old and New Testament. Kung hindi kayo Judaism, kung hindi kayo Kristiyano, ay walang paraiso sa inyo. Ay wala. Tayo mga kapatid, maniniwala tayo kung ano ang sinulat. Hindi tayo mag-imbento-imbento. Nag-imbento itong mga iba na sila daw ay tama raw sa kanila, ang katuruan nila, ang paniniwala nila, sila ang lumikha ng Diyos God should make human being. Hindi nga ang tao ang gumawa ng Diyos. Kasi itong mga tao na ngayon ay karamihan ngayon, silang gumawa ng Diyos. Dahil daw ang Diyos nila ganito, ang Diyos nila ganito, nagkatawang tao, ay silang nagsabi nun. Hindi naman ang Diyos nagsabi na ako ay magkatawang tao or si Jesucristo, sabihin ni Jesucristo, ako ang Diyos nga nagkatawang tao, tao lang ako, pero sa aking ang katotohanan, ako ay Diyos. Hindi naman sinabi ni Jesucristo ng ganyan Naku talaga. Sandali lang. Hanap ko na kung baka may comment. Dito, tingnan natin dito. Okay. Abdullah Baring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shout out sa inyo. Saka ganito sa Taiwan. Okay. Taiwan. Heart Rock. Manuel Siminig. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galing ito sa Cotabato. Hindi, nanood galing sa Cotabato. Di mo ba? Very clear. Bakit pa man mag-isip tayo, magdududa tayo na ito ba kaya ang tama o hindi? Ito na mga kapatid. Ito na ang Islam. Ang tunay at tamang relihiyon. Wala nang iba. Very clear na sinabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَدِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino mang magnanais na relihiyon na hindi Islam, ito ay hindi tatanggapin niya. At sa kabilang buhay, isa sila sa mga talunan, mga taong itatapon sa impyernong apoy. Naku naman. Ito ang Diyos kasi, mga kapatid, nagbigay siya ng batas. Hindi tayo ang gumagawa ng batas. Ang problema ng iba, gumagawa ng batas at sabihin ito ang utos ng Panginoon. Hindi. Kami mga Muslim, hindi kami gumagawa ng aming relihiyon at sabihin na ito ang tamang relihiyon. Hindi. Kasi ang mga iba dyan, magagawa sila. Pagkita nila, Baptist, pangalanan natin ating relihiyon, Baptist. Dito Katolik, pangalanan natin ating relihiyon, Katolik. Adventist, Seventh Day, Adventist, dugtong dito, tagpi dito, relihiyon na natin ito. Hindi ganun. Hindi na maghanap kayo ng salita, teksto sa Biblia, isang kataga sa Biblia at i-brand ninyo sa religion, tama na itong relihiyon. Hindi ganun. Hindi gagawa ng relihiyon. Ang Diyos ang gagawa ng relihiyon at ibigay sa tao at sundin sa tao. Imposible naman na si Moses walang relihiyon. Si Abraham ay walang relihiyon. Si Jesucristo ay walang relihiyon. Mayroong relihiyon si Jesucristo, si Mary. Ang problema lang ninyo ay hindi nyo sinusunod. Ang relihiyon ni Jesucristo ay pagsunod. Di ba anong sinabi ni Jesucristo?
sa John 17:3. This is eternal life, that they may know you. You are the only true God. Sinabi ni Kristo that mas kilala ikaw na ikaw ang nag-isa at tunay na Diyos. Ang ibig sabihin, kilalanin natin sino siya at ang kanyang mga utos, ang kanyang mga sinasabi. Si Kristo ay sinasabi sa aking sarili, wala akong magagawa. Hindi ako gumagawa sa aking sarili, kundi kung aking naririnig, yan ang aking ginagawa, yan ang aking sinasabi, ang aking naririnig. So si Kristo ay sumusunod lamang kung ano ang utos sa Panginoon. So bakit pa natin siya sambahin? Sabi niya, ang aking ama, my Father is greater than I. John 14 verse 28. Sino pa? I can of myself do nothing. Saan mabasa? John 5 verse 30. Ang dami dyan My Father is greater than all. John, saan mabasa? John 10 verse 29. So, ang problema ng iba ay gumagawa sila ng relihiyon at sasabihin ito ang relihiyon sa Diyos. Ang sakla pa dyan, sumusulat sila ng aklat. Yung mga si Pablo, ganyan ni Pablo, sumusulat ng aklat kay Santiago, sumusulat siya kay Timoteo. Yung mga sulat ni Pablo sa Corinthians, sa Galatia, nagsulat siya, ay ginawa pa ng salita ng Diyos imagine yung sulat ni Pablo, bandang huli, salita daw ng Diyos. Sabihin pa, ang Diyos nagsasabi, ang Panginoong Diyos nagsasabi. Isip Pablo, naging Panginoong Diyos na? Ang nagsulat si Mateo, nagsulat si Marcos, nagsulat si Lucas, nagsulat si Juan, tapos basahin nila, ang Diyos nagsasabi dito, ayon sa Mateo 5 versikulo. Ang salita ni Mateo naging salita ng Diyos, mga sinungaling. Mga sinungaling kayo. Huwag niyong sabihin na ang salita ni Mateo, salita ng Diyos. Ang salita ni Pablo, salita ni Lucas, salita ng Diyos dahil salita ito sa tao. At itong mga tao nito, nagka-contradicted pa nga, nagka-konflikto pa ang kanilang salita Mayroon pang dagdag bawas at sasabihin pa ninyo, iyan ay salita ng Diyos. Kalukuhan O hindi ba yung kalukuhan nga ang salita ng tao, sinulat ng tao, gawa-gawa ng tao, sabihin ninyo na ito ay sinulat or ito ay salita ng Diyos? Lako naman, astagfirullah. Kasad. Okay. Ano pa? Dito naman, Roberto Cipriano. Sino ang true God? Si Allah ang true God. Hindi naman matawag mo si Kristo ang Diyos Paano mas si Kristo ang Diyos? Wala pa si Kristo, may Diyos na kung si Kristo ay nagkatawang tao, tapos siya din ang Diyos, ilan Diyos? Naging dalawa na. Kung isa lamang ang Diyos, tapos nagkatawang tao ang Diyos na isa, nagkatawang tao, di wala ng Diyos. Kung sabihin man mo si Kristo pa rin, nandoon ang Ama, ang Diyos, at nandoon si Kristo na Diyos, dalawa ang Diyos mo, ang turo ni Kristo ay hindi dalawa ang Diyos, hindi tatlo ang Diyos. Ang turo ni Kristo ay isa lamang ang Diyos. Tinatanong nga siya sa Marcos 12:29. Tinanong siya, what is the first and the greatest of all the commandments? Anong sagot ni Kristo? Hear, O Israel, the Lord our God is one. Love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength. God is only one. Yan ay turo yan sa Old Testament at turo din ni Kristo. Nagtuturo nga ang Diyos ay isa lamang. Pero pagdating sa inyo, gumawa kayo ng another Diyos, nagkatawang tao, hindi naman salita ni Kristo nga ako ay nagkatawang tao. Ako naman. Ano pa dito? Tingnan natin mga comment ninyo mga kapatid. Ano pa? Dito, so Robert Cipriano, shout out sa inyo. Manuel Seminig, shout out sa inyo. Ang totoong Diyos ay si Allah. Okay? Manuel Seminig. Sa Quran po, kilala po siya. Ang tunay na Diyos ay si Allah. Talaga may katibayan na si Allah ang tunay na Diyos. 2 Timothy 3:16. Saan galing ang Bible? Yan ang mga Saan galing ang Bible? Galing sa tao. Sinulat ng tao. Lang naman galing sa Diyos Bakit ba ang sinalo ba niyan sa mga disipulo ang Bible? At nasalo ko. Kahapon nasalo ko or nanaginip ako. Utak ng tao nagsulat-sulat yan ang tao dyan, yung sinabi mo si Timothy 3:16, yung sinasabi nga all scripture is written by inspiration. Sino nagsabi niyan? Si Pablo.
Kasi ang problema kasi ninyo, ang salita ni Pablo na salita ng Diyos. Hindi naman ang Diyos nagsabi nito eh. Ng lahat ng mga scripture, kung lahat ng scripture is written by inspiration, meaning salita ng Diyos, bakit yung canonization? When they canonize the Bible canonization, how many moratorium of series of canonization? It in fact that the last canonization itong 400 AD, 400 AD lamang natapos ang complete canonization of the New Testament. So ang canonization ang tinatawag na mayroong tanggap, mayroong i-reject, tanggap, reject, tanggap, reject, tanggap, reject. Kung bakit pa i-reject pa yung iba? Kung lahat ng mga scripture talaga, the book of Clement, the shepherd, the Gospel of Barnabas, ito ay ginagamit the early Christian itong mga libro na ito. Pero sa panahon nga na-canonize, na-talsik ito. There are so many books used by early Christians na during canonization ay hindi na ginamit. I mean, nireject na. Saan galing ang Quran? Alhamdulillah, ang Quran ay galing po sa Allah. A revelation ng Allah given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Gabriel. Alhamdulillah. So yan po ang sa amin mga kapatid. Na kung kami magsalita, magsabi kami na ang relihiyon na Islam ay tunay na relihiyon, totoong nagmula sa Allah, may katibayan kami, mabasa sa Quran. Lahat naman tayo ay nagmula sa, natuto tayo magsulat, nagtuto tayo magbasa. 1 plus 1. Galing ito sa aklat, may nagtuturo sa atin. Ganun naman, concerning about God. Hindi pwedeng mag-isip tayo, mag-imbento tayo ng Diyos. We cannot invent who is God. We should accept the word of God na binigay niya sa atin. Kami mga Muslim naniwala kami sa aklat ng Diyos na binigay kay Moses, tinatawag na Torah. Pero yung existing ngayon, hindi na yan Torah. Nahalo na yan sa kay Moses at ibang mga writers at ibang mga translator. Zabur. Zabur. Pero search the Zabur, yung tinatawag na Salmo, yung mga awit, ay hindi na pure ay kay David. O even ang mga awit, even the scholars said that comprises of how many authors? I think 4 or 5 authors yung Salmo. Ito namang tinatawag na Injil, the book of Jesus Christ given by God to Jesus Christ, Injil. Tinatawag lang Evangel. Hindi itong Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Walang libro si Jesucristo diyan. Yung umalis si Jesucristo, walang libro nga naiwan. And in fact, itong mga Matthew, Marcos, isinulat yan na decades na. Mayroong 70 years after Jesus, 80 years after Jesus, saka na sinulat. Ang Juan nga, 90 to 100 AD sinulat ang Juan. Ang Matthew sinulat ay 80 AD. Wala na si Jesucristo. So paano nyo katibayan, paano nyo masasabi na itong aklat na ito ay mula sa Diyos that in fact si Jesucristo, wala ngang alam dyan. Tapos sasabihin ninyo na itong binasa ay salita ng Diyos. Gaya ngayon, nag-quote ikaw ng Robert, nag-quote ikaw, ikinukot mo yung 2 Timothy 3:16. O, kanino ba yung salita? Sa Diyos ba yan? Tanongin nga kita, yung 2 Timothy 3:16, sa Diyos yung salita? Or nagmula yan sa tao, sinungaling, nga butbuton nga tao, nga si Pablo. Si Pablo ay nagsulat kay Timothy. Sinulatan niya si Timothy 3:16, all scripture. Tapos yung sulat ni Pablo, naging salita na ng Diyos. Lahat na, from Genesis, naging salita na ng Diyos. In fact, mayroong dagdag bawas ang dami dyan sa New Testament. At iniisip ninyo, yung nasulat dyan, ay Diyos ang nagsabi. Pagsabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sabi nyo, ang Diyos nagsabi, ay hindi naman Diyos eh. Kasi nungalingan kayo eh. Hindi Diyos ang nagsabi dyan eh, tao ang nagsabi dyan. Tapos pinaniniwalaan din ninyo without any examination, tama ba o hindi. Yun ang kamali ng iba eh. Okay. Ano naman? So ito na lang tayo, hanggang dito na lang tayo magtapos mga kapatid. Salamat po sa inyong panonood. Inshallah, share sa aking mga kapatid nga mga Muslim. Inshallah, may Allah reward you all. At kung mayroon kayong mga katanungan, inshallah, mag-PM lang kayo. May Allah reward you. And inshallah, ako magsabi, subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.